Magmanda ka. Magmanda ka. Mangyayaring himala. Mangyayaring himala. Sa buwan mo. Sino naniniwala ka? Lahat ng lumalo ay asal kayo. Lahat ng maraming pera makakabuhay. Lahat ng may sakit magaling na. Lahat ng prayer may asal kayo. Kasama ka dyan na siwalang. Amen. So, pati mo yung katabi mo, sabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Naniniwala ba kayo mahal na mahal? Okay, so, alam ko pala yung nag-share ngayon. Iyakin din sila. I have 9 children. Lahat sila, worshiper kay Lord. Lahat. Napalaki ko sila na may takot sa Panginoon. Up to now. So, nais ko pong i-share sa inyo na ngayong gabi, hindi pa ako speaker. I introduce to you our speaker ngayong gabi. Sabi ko sa inyo last Tuesday, di ba? So, she is 15 years in broadcasting in DWXI. 15 years counselor up to now. Okay? And she is celebrating her birthday today. She is my partner in life. Sister Mary Armenta. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at kami po'y nagbabalik na mapulit pasalamat sa iyo na way maging magpapalang yung lingkod sa aming Amen. gabi, at ang salita mo'y magbigay na aming ipapahayag ay magbigay kaluwalhatian sa dakila. Amen. 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 Sa mga nangyayos. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal namin mga kapatid. Gusto ko nagagalak, lalo na ang aking puso. Amen. Sa gabing to sapagkat tunay na buhay ang Diyos. Amen. Hindi siya tumitigil ng paggawa ng mabuti. Amen. At kailanman hindi siya bumigo. Amen. Never once. Amen? Amen. Tayo po'y mapumunan. Ay, tumayo tayo sandali. At tayo magbabasa ng salita ng Diyos. At hahanguin po natin yung ating napakagandang mensahe na talagang inspired po ang inyong lingkod. Kasi talagang sa totoo lang, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, tapat na Diyos. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa aklat po ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 25, verse 23. Babasahin ko po muna sa Ingles. Matthew 25, verse 23. His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Sa Tagalog po, sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, "Mahusay, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Aatasan kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon."
Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Pinupuri ka namin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon ng Diyos. Isang malakas na malakas. Amen. Glory to God. Glory to God. Jesus. Hallelujah. Muli po, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ay isang mga taupuna sa presensya ng ating Diyos. Amen. Glory to God. Hallelujah. Mga minamahal po mga kapatid, sino sa inyo po ang nakaranas na simula nang makilala nyo or simula nang ma-encounter nyo si Jesus o simula na magpakilala siya sa inyo, ay nakaranas na ng mabubuting bagay. Amen. Amen. Alam niyo po, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat na Diyos. Sa ating binasang ebanghelyo, napapaloob po doon ang napakaraming biyaya na bigay ng Diyos sa atin. Na kung tayo po, kung ang Diyos nga tapat sa atin, di ba? He is faithful talaga. Ang ating Panginoon, sa kanyang katapatan sa atin, lagi tayong pinagpapala. Amen? Amen. Lagi tayong tinutugon sa ating mga prayer requests. Lagi tayong pinagagaling sa ating mga karamdaman. Amen. Hindi pa man hinihingi, ibinibigay ng Amen. Amen? Nakaranas po ba kayo ng gano'n? Amen. Hindi pa man hinihingi, ibinibigay na ng Diyos. Amen. Bakit po? Kasi He is an all-knowing God. Amen. Amen? Siya po yung Diyos na alam niya kung sino tayo, kung ano kailangan natin, kung ano ang dapat gawin sa atin. Amen. At tandaan niyo po mga brothers and sisters, ang Diyos kailanman hindi nagparanas o gumawa ng bagay sa ating buhay na ating ikapapahamak. Amen. Amen. Lagi pong yan ay isang buhay na ganap at kasiyasiyan. Amen. Amen. So ang pagdatan ko po yung ating topic ngayon, kasi ito po yung naranasan ko sa aking buhay. Sa totoo lang po. Kaya ito po yung naging mensahe. Talagang sabi ko nga kay Brother Dante nung isang gabi, bakit ganito ang spirit dito? Ayaw magpatulog talaga. Kapag may gustong mensahe ang Diyos na ibigay at paabot. Kasi tayo naman, bago tayo tumayo o bago tayo mag-share, ang ating laging tinatanong sa Diyos ay, Panginoon, ano po yung pangailangan ng tao? Amen. Diba? So base sa aking karanasan, ito ngayon naging mensahe niya na talagang grabe talaga itong lugar na ito. Amen. Totoo lang po, talagang grabe ang presence ng God. Amen. Naranasan ko po yan talaga. Ito po yung pinamagatang faithfulness to God results favor. Amen po. Amen. Kasi po, sa totoo lang, marami pong Kristiyano ngayon, naturingang Kristiyano, pero tanungin mo, naranasan mo na ba ang pabor ng Diyos? Sino po sa inyo makapagkasabing naranasan talaga niya ang pabor ng Diyos? Amen. Amen. Thank God. At saka, talagang grabe po ang Panginoon talaga kapag pinaglingkuran mo ng buong katapangan. Ipararanas sa iyo mga bagay na hindi mo pa kailanman naisip sa buhay. Amen. So, doon po sa ating binasa, totoo po na talagang maraming mga Kristiyano na kahit tanungin mo, minsan hindi nakakaranas ng pabor ng Diyos. Bakit po? Kasi sa buhay ng isang Kristiyano, marami kasi yung mga Kristiyano nakikitapat lang eh. Pero hindi naman siya tapat. Ano? Diba? Totoo lang, nakikitapat lang. Pero hindi naman siya tapat. Ano? Pero talaga pong ang katapatan ng Diyos, kapag sinuklian din natin ang katapatan, ito na po yung magiging resulta sa kanyang buhay. Kasi totoo lang po, binabalikan ko po yung kami po yung nakapag-aral sa isang pag-aaral na ina-allowed pa ni Brother Mike noon, na ito po yung napakagaling na prophetic, yung parang siya ay isang talagang propeta na. Kami po ay inallowed niyang mag-aral doon. At ito po yung nagrema sa puso ko. Na ang sabi ng lagi niya sinasabi, Satan is a liar. Satan is a liar. Kapag may problema ka, sabihin mo kay Satanas, Satan, you're stay on your side of the line. Ibig sabihin, Satanas, diyan ka lang.
wala kang kapangyarihan. Amen. Doon ko po natutunan na talagang kailangan nga pala, isa sa buhay mo yun, na si Satanas italunan na, wala Amen. isang kapangyarihan. Amen. So, dumating po yung puntos na, noong aking isabuhin, nung magrema sa puso ko, ang ginawa ko po, sabi ko, Lord, gusto ko pong makasunod sa kalooban mo. Alam niyo po, nung isabuhay ko yan, sabi ko, Lord, alam ko po na ikaw ang Diyos na aming tinanggap sa aming buhay, makapangyarihan kang Diyos, pinaniniwalaan ko yan, at tunay na magaganap sa akin ang kalooban mo. Amen. Alam niyo po, talagang isinabuhay ko ang salita ng Diyos na naririnig ko, pinag-aralan namin. Tapos sabi ko nga, kaya pala, minsan hindi nakakaranas ng pabor. Dumating sa isipan ko yun at nagrema din sa puso ko. Sabi ko, kaya pala hindi nakakaranas ng pabor ang iba sa buhay. Kasi minsan may nagpapapare over sa akin, nagpapa-counseling. Kristiyano na, tinanggap na si Kristo, talunan pa rin. Sabi ko, sister, how come na nagiging talunan ka pa rin? Samantalang si Kristo'y namatay na nga sa krus. Amen. Yung kamatayan niya sa krus, sapat na para panghawakan mo. Amen. Amen. Na maguli. Amen. At sa kanyang pagkakuan na maguli, tayo isinama niya. Isinama sa parada ng tagumpay. Amen. Kaya sabi ko nga doon sa ating system, sabi ko, bakit kaya hindi nakakaranas ng pabor ng Diyos ang iba? Yun, ito po yung nangyari na parang talagang inano sa akin ng Holy Spirit na, kasi marami namang Kristiyano, prophecy. Diba? Sinasabing Kristiyano siya, pero hindi possessive. Ang nangyayari po, minsan baliktad. Pinuposes ng devil. Pinuposes ng mga yung hindi magandang bagay. Pero natutunan ko po, kailangan tayo ang maposes natin, si Kristo maposes tayo. Amen. Kasi sabi niya ba, ay pinuposes siya ng diablo, pinuposes siya ng masamang espiritu. Bakit hindi natin sikapin na tayo maposes ni Kristo? Amen. Maganda magposes si Kristo. Amen. Sapagkat mararanasan mo ang pabor. Amen. Sa Kanya. Amen. 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 So, gusto ko pong ibigay yung acronym ng favor. Talagang kung hindi ako pinatulog ng favor na to, talaga. Ang FRF po, dumating sa aking puso, yung fruitful. Pabor na binibigay ng Diyos, magiging fruitful tayo. Amen. Ang sabi po dito sa Luke 19:17, sa Tagalog, si Sister Rita, no? Pwedeng Tagalog, ano? Pero nag-prepare din ako ng English. Sabi sa Luke 19:17, kaya sinabi niya sa kanya, mahusay, mabuting alipin, sapagkat sa napakaliit na bagay ay pinatunayan mong tapat ka. Humawak ng autoridad ng 10 lungsod. Alam niyo po yung bagay na yun, yung salitang yun na binasa natin, pinapatungkol dun sa mga tapat na alipin. Pero may kasunod pa po yun na isang verse sa Salmo 92 verse 14 na nagpapaganda dito sa verse nito ng Luke 19:17. Ang sabi po doon sa Salmo 92 verse 14, uunlad pa rin sila sa panahon ng kanilang pagiging may uban. Mananatili silang mataba. Amen. Diba? Hallelujah. Glory to God. Alam niyo po, talagang sa totoo lang, tayo inaatasan ng Diyos, lalo na nang simula nang tanggapin natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, Panginoon at tagapagligtas, Lord and Savior, Amen. Master, ano? Amen. Nung tanggapin natin siya sa ating buhay, meron tayong task. Amen. Alam niyo po ba yan? May tungkulin po tayo Amen. na maging fruitful. Amen. Minsan kasi, ang maraming Kristiyano, ano nangyayari? Yung nagiging, sabi nga sa Batangas maraming Kristiyano ang mabongga. Mabunganga. Pero Walang hindi bunga. mabunga. Amen? Amen. Diba? Alam niyo po sa totoo lang, yan po talagang naranasan ko yan. Simula nang ako'y maglingkod sa ministry sa El Shaddai 1984. Ang aking pong spiritual birth ay February 9. Alam niyo po, simula nang maranasan ko yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko, nang tanggapin ko siya, 3 o'clock in the afternoon, baptism ng Holy Spirit sa Amorsolo, 1984. Nung maranasan ko po yun, sabi ko, Lord, this is it. Yun na talaga, yung time, para talagang tuluyan akong manumbalik sa Kanya, maglingkod sa Kanya. At naranasan ko po mga brothers and sisters na
talagang usigin. Noong time na yon na yung sa unang years sa aming paglilingkod, napagbintangan pa nga po ako noon na sabi nila nung nag-preach na si Brother Dante, bakit si Sister Mary sunod kay Brother Dante? Alam niyo po, inakusahan pang ako dahil kasunod na sunod, baka raw may ibang chicks. Alam niyo po yung mga salitang parang magpapabagsak sa'yo. Sabi nila, kaya pala sunod-sunod ganyan. Pero pinatunayan ko sa kanila, sabi ko, Lord, alam ko pong ikaw ang nasa aking buhay, tinanggap kita, ikaw ang aking master. Let your will be done. Amen. At yan po ay pinatunayan ng Diyos sa kanilang lahat na nag-aakusa sa akin. Na kaya naandun si Sister Melly, na magkasama kami ni Brother Dante sa mga gawain, pagkat Brother Dante needs a prayer intercession. Amen. Kasi noon pa man, isinabmit ko na siya kay Lord. Sabi ko, Lord, gamitin mo rin naman ako. Kung paano siya ginagamit mo, gamitin mo rin ako. At ginamit ako ng Panginoon in a way na kung saan, kaya nga po talagang I thank God dahil grabe ang paggamit sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang, ang sekreto po yung talagang prayer. Amen. Prayer talaga. Kaya naging fruitful ang aking buhay bilang isang Kristiyano sapagkat hindi ako tumigil ng pakikinig ng salita ng Diyos, ng pagkasabuhay ng salita ng Diyos. At kahit may mga trials, talagang sabi ko, Lord, alam ko pong kasama kita, hindi mo ako pababayaan. Amen. At naganap ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Nagagamit siya boldly and mightily. Amen. And I thank God, ibinabalik ko sa Diyos ang papuri. Nakikita ko ang bunga. Amen. Amen. Nakikita ko ang bunga ng aming paglilingkod sa Diyos. Amen. Dahil si Brother Dante ginagamit ng Panginoon ngayon sa panahunan. Ang aking mga anak, nakita ko rin yung resulta na kahit iniiwan-iwanan ko sila, ginawa ng Diyos ang part sa buhay ko. Ginawa ko ang part ng Panginoon. Sabi ko nga kay Lord, Lord, ang aking anak noon by the time na yun, 3 pa lang. 3 pa lang ang anak namin noon. Sabi ko, Lord, anong mangyayari kung iiwanan ko yung aking mga anak? Pero alam niyo po, kapag pala ikaw ay naglingkod sa Diyos, totally sinurrender mo ang sarili sa Panginoon. Kapag ginawa mo ang kalooban niya, gagawin naman ng Diyos. Amen. 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 Thank God, talagang napakabuti ng Diyos. At yun nga po, ang isang taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon-tagapagligtas, nagkakaroon ng favor, una, fruitful. Ang kanya pong mga task o mga trabaho na ginagawa ay nagiging mabunga. At ganun din po ang trabaho ng isang Kristiyano, yung sacrificially give, di ba? Sabi nga doon sa ating binasa. Gusto ko po Inglesin kasi blessed na blessed po ako sa English nito. It is fruitful, it is better to be faithful than famous. Bakit po? Kasi kapag naging tapat ka sa Diyos, hindi mo hinangad na ikaw ay makilala. Alam niyo po ang Diyos, gagawa ng paraan para itaas ka. Amen. Because if you are faithful, surely you will bear fruit, especially in your task. You faithfully pray, sacrificially give, patiently suffer for Christ. Alam niyo po, marami tayong magagawa para sa Panginoon na hindi natin kaya, pero kakayanin dahil binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. 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 Hallelujah. At dito po sa ating binasang Psalm 92 verse 14, ako po itong tuwa dahil ito yung naging inspirasyon din ni Gary V. Ang sabi doon ay sa Tagalog, di ba? Sabi doon ay uunlad pa rin sila sa panahon ng kanilang pagiging may uban. Mananatili silang mataba at sariwa. Naalala ko po kasi ang sarili ko dito. Sa totoo lang. Sabi ko, napakaganda naman ng verse na ibinigay mo. Psalm 92 verse 14. Kasi nga po, yung sa haba ng aming paglilingkod, bali mag-28 years o 29 years na kami sa ministry. Sabi ng marami, lalo na po yung aming mga kapatiran doon sa Ambel, Sister Mary, ano sikreto mo? Bakit hanggang ngayon? Oo, nagbago ka, pero mas bumata ka, sabi sa akin. Amen. Mas bumata ka. Sabi ko, thank God. Sabi ko, Lord, ano nga ba sikreto ko? Sabi ko gano'n sa kanya. At saka sabi nila, Sister Mary, noon,
Ang taba-taba mo, ang lapad mo. Nung nasa counseling ka, ang itim-itim mo pa. Bakit yan parang naging sariwa? Medyo mislead. Alam niyo po ang sikreto? I-share ko sa inyo. Kahit ikalat niyo sa iba, totoo ito. Alam niyo po naging sikreto ko kung bakit naging mabunga yung aking paglilingkod. Yung pong salitang knowing. Knowing. Sabi nga ni Brother Mike, now that I know. Now I know. Alam niyo po yung knowing, napakahalaga po sa buhay ng Kristiyano. Bakit po? Kung alam mo ang katatayuan, kung kilala mo ang Diyos, alam mo siya, alam mo kung sino siya, sa buhay mo, siya ang makapangyarihang Diyos, siya ang Lord and Master and Savior ng buhay mo, siya ang nagpapatakbo ng buhay mo, alam mo na mayroong Diyos na makapangyarihan, powerful, at siya yung Diyos na kapag kumilos sa buhay mo, magagawa mo ang hindi mo. Amen. Amen. Alam niyo po, sa totoo lang, yung knowing na yun, kinilala ko rin ang sarili ko. Now that I know myself, sabi ko, Lord, I want to follow you. Ngayon, tinandaan ko yung verse sa Bible na kung gusto mong sumunod kay Kristo, kalimutan mo yung sarili mo. Amen. 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 Kalimutan mo yung sarili mo. Sapagkat pag pinalimutan mo ang sarili mo, gagawin ng Diyos ang nararapat para sa iyo. Ilanurin yung kapwa mo. Ilanurin yung kapwa mo. Kailangan kilala natin kung sino yung ating kaaway. Amen. Diba? Hindi tao ang ating kaaway. Ang ating kaaway ay Diablo. Amen. Kaya nga po nung kami dumaan sa pagsubok ni Brother Dante way back 1987, naglilingkod na po siya kay Lord. Pero, sa totoo lang po, siguro alam niyo rin naman ng ibang bahay. Alam niyo po, nag-ibang bahay siya, 1987, kaya pala, magtutok siya. Wala. Sabi ni Brother Mike, oh, nasaan si Dante? Kasi gano'n ang ano ni Brother Mike kay Brother Dante. Eh, magtutok siya, kaya pala, wala siya. Yung pala nasa kabilang bahay. Alam niyo po, sa totoo lang, doon ko natutunan talaga na, Lord, di ba tinanggap kita Amen. sa aking buhay bilang Panginoon tagapagligtas? My Savior, my Master. So sinabi mo, kung gusto kong sumunod sa iyo, kalimutan ko ang aking sarili. Pero hindi po napakadali nang lumimot sa sarili. Amen. Amen. Kailangan talaga ang total surrender sa Amen. will ng Lord. Amen. At doon ko po naranasan talagang first time talaga na sabi ko, Lord, hindi ko po ito kaya, pero kaya mo. Amen. Nang suko ko po ang buhay ko sa Diyos. Alam niyo po, ang pabor na ginawa sa akin ng Diyos, naging mabunga, talagang totoong nangyari. Madaling araw po, pinapunta niya ako dun sa lugar nandun si Brother Dante. Na kung saan, nasa comfort zone. Comfort zone. Pinaglalabay, pinagluluto. Alam niyo po, hindi ko alam ang lugar na yun, pero pinadala ko ng Panginoon. Sa isang maliit na papel, isinulat ko doon yung revelation ng God habang nasa bahay ako. Sabi ko, Lord, ano ba gagawin ko? Ba't ito pinagbibihis mo? Bakit ako iyong binibigyan ng letter na to? Pinasusulat mo ako. Alam niyo po yung aming lugar sa Batangas? Yun ay lugar noong panahon na yun na wala pang sasakyan. Pagka ikaw ay ginabi na, kapag gabi na, wala ka nang pwedeng sakyan kasi medyo liblib yung aming barangay. So, bago ka makapunta ng 3 kilometers from the town, so, bago ka makarating doon, dadaan ka pa sa mga kawayanan, sa mga, yung lugar na kung saan ay dangerous, ano, yung sabi nga ay, baka ikaw ay gawa ng masama. Pero alam niyo po, nung ipinasulat sa akin ni Lord, oh, puntahan mo yung asawang mo doon, ito yung sulat, pabasa mo sa kanya, pagkarating mo doon. Sabi ko, Lord, anong isusuot ko? Kasi nung time na yon talagang hindi ako nagpapantalon pag may gawain. Pero may instruction ng Lord, anak, isuot mo itong pantalon na to, itong DXXI na jacket. Alam niyo po, sa totoo lang, noong time na yun na isinuot ko, sabi ko, Lord, paano yun? Wala akong sasakyan. I will provide. Amen. Parang gusto ko siya talaga Amen. nang imbang talagang yung in my heart, di ba? Hindi mo siya naririnig, hindi naman siya nakikipag-ibang talaga ng, unless na may audible voice, di ba? Alam niyo po, sa totoo lang, kinumport ako ng Panginoon na sige, punta ka, bibigyan ka ng sasakyan. Hindi pa ako lumalabas ng aming gate, may dumating ng jeep. Pero imposible magkaroon ng sasakyan Amen. kasi delinquenting oras na yon, 3 o'clock yata, hindi early morning yun. Sabi ko, Lord, may jeep, o sakay ako.
Pagdating ko sa jeep, sabi ng demonyo, naku, pagkasamantanahan ka. Doon sa ilang na lugar, sabi ko, Lord, ikaw ang kasama ko. In the name of Amen. Jesus, I have the victory. Amen. Sabi ko gano'n. Alam niyo po, pagdating ko sa mismong bayan namin, sabi ko, Lord, ano masasakyan ko? Nakarating ako dito sa Tanawan. Ano sasakyan ko? Sabi ng Lord sa akin, magpo-provide din ako. Hintayin mo lang. Wait upon yung sa instruction niya. Imposible po. Isang sasakyan. Marami doon nag-o-offer sa akin, Miss, halika na dito. Sakyan na kasi doon ang punta noon. Yung jeep na yun. Sabi ko, ihintayin ko ang instruction ng Lord. Alam niyo po ang instruction sa akin ng Lord? Pag may nakita kang sasakyan, jeep, na nakalagay ay yung pilas ng notebook na ballpen na nakasulat, samantalang ang mga nakalagay pong mga karatula, yung mga placard, yung mga stainless, sabi ko, sige Lord, in just, siguro mga ilang minuto lang, eto na, may umaarangkadang sasakyan na nakasulat doon sa notebook na kapiraso, kalamba. Sabi ko, wala namang sakay na babae. Ang dadaanan ko pa doon, napakalayo kasi masyadong ilang din yung lugar nila. Sakay. Pagsakay ko, Lord, bahala ka sa akin na, protect me, guide me, cover me with my precious blood, habang ko nakasakay. Sa banda-banda roon, doon sa isang town, after ng town namin, may sumakay na isang maganda. Siguro pang gabi yun. Kasi akala ng mga sasakyan doon sa ako'y pang gabi rin eh. Sabi ko, Lord, guide me. Alam niyo nung sumakay yun, lumakas ang loob ko. Sabi ko, pag ni-rape, una siya i-rape. Kasi i-rape kasi maganda sa akin eh. Talagang ano siya pag gabi eh, di ba? Alam mo naman ang pag gabi, todo kolorete. Sabi ko, ligtas na ako. Alam niyo, basta nakadating ako dun sa lugar na yun. At nung dumating ako sa mismong lugar na yun, nakatalikod si brother. Nakatalikod si brother. Sabi ko, si Papa yun. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Kasi bigyan mo akong lakas ng loob. Pagbaba ko sa nakita na pala niya ako, naka-jacket ng DWX yung radio. Yung kulay puti. Pag ko sa kanya, yun pala kinakabahan na siya. Pagdating ko doon sa lugar na yun sabi ko, Pa, usap tayo, may ibibigay ako sa iyo. Binigay ko yung kapirasong papel na pinasulat ni Lord. Alam niyo po, by that time, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni brother, Holy Spirit ang nagpadala sa iyo dito. Amen. Bakit po? Yung pabor na ibinigay sa akin, kaya talagang napakabuti ng Diyos at nagbunga yung aking mga panalangin. Alam niyo po, simula noon, kung mayroon mga nagiging problems, dahil yun talaga ang naging turning point ko din para talagang kalimutan ko ang aking sarili at mag-submit totally kay Lord sa paglilingkod at bilang asawa ng lingkod ng Diyos ay kailangan siya ay aking suportahan. Amen. Hindi ko siya pabayaan. Na sabi nga niya, kung ako pinabayaan mo, ano mangyayari sa akin? Sa totoo lang po, ang ibinigay na bunga ng aking paglilingkod by that time na na-realize niya mali siya, talagang eto po, buhay, nagkaroon pa kami ng 9 na anak. yung tatlo na dagdagan mo pa. Hindi ko siya, pagkalim, Kaya alam niyo po, sa totoo lang, talagang buhay ang Diyos. Amen. Kailanman hindi siya nagpabaya. Kaya nga po talaga, napapasalamat ako kay Lord dahil yung aming partnership na binigay ng Diyos, sabi ko nga, Lord, kung noon hindi ko siya masyadong gusto. Pero na-inlove na rin ako sa kanya. Kasi lingkod mo. Oo, kasi sa totoo lang, nung kami, old life namin pasasaya kayo ibang oras na. Kasi noon yung old life namin, talagang grabe ang aming talagang sabi ko nga sa kanya, huwag mo kong gagawa ng masama, magbahalo ang balat sa dalawa. Kasi kanya, ba't ang niya Palagyan kita ng gripo sa pagiging. Hindi pala hindi gripo. Gripo ng Holy Spirit. Amen. Umaapaw na pag-ibig. Amen. Amen. Kaya yung fruitful na. Ang letter A. Yan, maganda rin po yan. Ako, makinig po kayo mabuti at naway maging pagpapala ito sa inyong lahat. Letter A, abundant. Sa Proverbs 28:20, basahin po natin sa Tagalog.
Ang taong may tapat na mga gawa ay tatanggap na maraming pagpapala. Amen. Amen. A faithful man will abound with blessings, but he who has sons to be rich will not go unpunished. Hallelujah. Glory to God. Alam niyo po itong word na abundant? Hindi naman po talaga actually abundant na. Minsan iisipin natin, ay abundant sa pera, abundant sa kung ano-anong bagay, mga material things. Alam niyo po kapag tayo ay nagkaroon na ng personal relationship kay Lord, at talagang isinabuhay natin ang kanyang salita, yung mga material things, hindi mo nahanapin eh. Amen. Bakit? Siya na nagsabi, di ba? Kung ang kanyang bugtong na anak, pinagkaloob niya, bakit hindi niya ipagkakalob ang mga pangailangan natin sa Amen. 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 Alam niyo po, dyan po naranasan namin, talagang magandang patotoo din po. Yung akin pong anak na si Joanne, talagang yung duman po kami sa crisis dahil ang dami naming anak, Pero kukunti na yung nag-aaral ngayon kasi nakagraduate yung iba. Pero minsan dumaraan din tayo sa mga tiisin, di ba? Dumating po kami sa crisis. Medyo nagkaroon ng konting financial crisis. Kailangan i-prioritize mo yung dapat bayaran. Kailangan sabi nga, parte-parte, hati-hati. Alam niyo po yung anak ko si Joanne, maraming beses na naranasan po ang pabor ng Panginoon sa kanya, sa kanyang pagtutuition. Nung one time po na wala siyang pag-tuition, hindi kompleto. Meron, kaya lang hindi complete. Kumbaga, may kulang pa. Alam niyo po sa totoo lang, yun nga nabasa ko dyan na sabi ko nga, oh Lord, thank you so much. Kasi yung abundant na sinasabi mo sa aming buhay, magaganap at nangyayari kapag sumunod kami sa kalooban mo. Amen. Hindi ako nangutang, hindi ako nagsabi kahit kanino. Sabi ko, Lord, pray ko po na yung anak ko ay makakuha ng exam, makumpleto yung kanyang tuition fee. Alam niyo po ang ginamit ng Lord sa kanya? Yung mismong registrar's office na nag-aasikaso ng permit. Sabi niya, Joanne, you can take the exam. Amen. Binayaran ko ang iyong tuition fee. Amen. Talagang totoo lang po, mag-brothers and sisters. Na-repeat po yan itong last 2 weeks ago na. Sabi ng anak ko, Mama, final exam namin. Enrollment pala. Sabi niya, Mama, enrollment po namin. Dahil graduating student ako, hindi daw pwede ang plan A, plan B, plan C, yung installment basis. Sabi, Mama, kailangan po talagang i-full ang tuition fee ko para kasi para makagraduate ako. Kasi kapag hindi ako nakapag-enroll, hindi ako makakasama sa isasubmit ng mga pangalan sa DepEd. Sabi ko, oh sige, God will provide. Kasi rin, ganun. Tulong kaming dalawa. Ang lakas ng faith din ng anak ko. Sabi niya, oh Mama, God will provide. Alam niyo, sabi niya, Mama, may meeting kayo sa school namin at kailangan daw pumunta ang mga parents. Alam niyo po sa totoo lang, yung kulang ng anak ko doon sa enrollment niya dahil graduating student siya, alam niyo po kung sino sumagot muli? Natutuwa po ako sa Panginoon dahil yung eskwelahan na yun, ginamit ng Lord sa anak ko para talagang continuous yung kanyang studies. Sabi ng registrar's office muli, kami ay nag-grant ng favor doon sa mga student na nagiging active sa eskwela kasi siya po ay isa sa mga ng student council. Yung sabi nga ay masipag siya at saka talagang ginagawa niya yung as part ng parang kung hindi man president or yun sa Saint Scholastica sa Manila, yun po exclusive for girls, Mascom ang kanyang major. Sabi niya, Ma, talagang I have to finish my course, kailangan makagraduate ako. Alam niyo po, sabi ng registrar's office, again, Jojo ang pala yun sa school. You will be enrolled now and I will pay the total amount. Amen. Yung mag-meeting kami, tuwan-tuwa ako, hindi ako makatiis. Sabi ng sa akin, prompting ng bakit hindi nagpatotoo yan? Bakit kahit hindi sila mga Kristiyano para maging way ng Lord, maakay mo sila, yung mga parents doon. Alam niyo po, tumayo ako talaga. Nagbigay papuri ako sa Diyos. Sabi ko nga, meeting ng mga parents ng mga anak. Sabi ko, Amen. Ay, napa-amen pa. Natutuwa po ko dahil mayroong sumigundang mga parents din na
na-bless sila. Amen. Thank God. At naging pagpapala ko sa kanila. Amen. Nasabi ko, buhay ang Diyos. Amen. Ang Diyos kailan may hindi nagkulang sa Amen. akin. Amen. Abundant ang blessing. Amen. 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 Oh, kailan po, mga brothers and sisters, yung abundant na yan, naraganap sa buhay namin. Kahit nga may mga tiisin, tandaan nyo, ang abundant naman, hindi yung talaga marami kang pera eh. Ang abundant kami sa pagmamahal. Amen. Kasi yung mga anak ko talagang grabe, ang kanilang pakikipag-ugnay sa Diyos. At yun po ang kinututuwa ko, lalong si Sigina din. Sabi ko nga, anak, I am blessed. Kaya nga po, sabi ng anak ko si Aileen yung nasa Australia. Tapos din po ng ano yon ng HRM, graduate din ng Saints ko. Sabi niya, ma, I thank God dahil pinalaki niyo kami na talagang may takot sa Diyos. Amen. At kami ay pinalaki niyo sa turo ng Panginoon na natili kami, nakikipagrelasyon sa Kanya. Yan po ang isang abundant blessing na tinanggap ko sa Diyos. Nag-uumapaw ang puso ko sa kaligayahan dahil ang mga anak ko ay unang-unang na tumanggap sa Panginoon, naligtas. At sabi nga sabi ko nga palagi kay Brother Dante, as for us and our house, we will serve the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. At ang letter V po ay victorious. Yan, isa pa rin pong magandang resulta na bigay ng ating pagiging tapat sa Diyos, ang favor. Letter V, victorious. Sa unang Korinto, chapter 15, verse 57, ang sabi po dito, aking babasahin muli sa Tagalog, ngunit salamat sa Diyos sapagkat ibinibigay niya sa atin ang tagumpay sa mamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Take note mga brothers and sisters, tandaan po natin na ang ating pong pakikipaglaban hindi sa mundong ito. Amen? Amen. Ang battle po ay sa Diyos at saka sa Diablo. At ang kamatayan ni Jesus, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus ang nagbigay ng tagumpay sa ating bilang isang mananampalataya. Lahat po na nanalig kay Jesus, nagsisi ng kasalanan, tumalikod sa kasalanan, tinanggap si Jesus ng buong puso, at inari niyang Master and Savior ng kanyang buhay, isinabuhay ang kanyang salita. Tandaan niyo po, brothers and sisters, walang talunan. Amen. Never once. Walang talunan. Sinasabi ko po sa inyo yan sapagkat naranasan ko po. Talagang marami na pong pagsubok ang dumaan sa aming buhay. Pero talagang noong isabuhay kong salita ng Diyos, naranasan ko ang kapangyarihan ng pagiging isang mananagumpay. Brothers and sisters, totoo po ang sinasabi ng salita ng Diyos dyan, na kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, ang lahat ng bagay ay magagawa natin. At ang pinakasekreto po niya, nabanggit ko kanina, sa ating, sabi nga, fight the good fight of faith. Amen. Amen. Fight the good fight of faith. Sa magitan ng ating pananalig, amen? Yung pananalig natin, mayroon pang kadugtong yun eh. Faithful. May faith ka na, tapat ka pa, grabe na ang pagsama ng Diyos. Amen? Amen. So, walang puwang ang Diablo sa buhay natin na dapat nating ikakatalo. Amen? Tandaan po natin, wala pong bahagi sa buhay natin na kayang gupuin tayo ng Diablo. Kung kayo po ay may mga problema sa inyong mga anak, lalo na po yung mga drug addict, ang anak, yung asawa na problema ninyo dahil merong ibang bahay. Kasi minsan kalimitang problema yan ng mga kapatid ng babae na may asawa, di ba? So, kung may problema tayo sa pera, mga brothers and sisters, kung alam mo at alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, ang tagumpay ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ang pinakamaganda po noon, mga brothers and sisters, doon sa area na kung saan tayo ay nagiging tapat sa Diyos, tandaan po natin, mga brothers and sisters, yung kapag tayo ay nagiging tapat sa Kanya,
alam niyo po yung sa prayer life, makikita po ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso sa ating panalangin. Amen. At yan po isang napakagandang, hindi naman trabaho, kundi commitment kay Lord. Yung ating prayer time, yung ating pakikipag-ugnay sa Kanya, kasi maraming tapat nga, pero kahit nga sa panalangin, hindi nagiging tapat, nakikitapat lang eh. Di ba? Inuulit ko sa iyo, nakikitapat lang. Pero tandaan niyo po, brothers and sisters, ang naging sekreto ko rin, aside from knowing, yung prayer. Prayer time, spend with the Lord. Kahit po sa madaling araw, yan po yung naging sekreto ko rin kasi pagka madaling araw, 3:00, talagang bumabangon ako, nakikipag-usap ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano ba yung gusto mong gawin sa buhay ko? Ano yung gusto mo sa akin na gawin ko para sa iyo? Yun bang, hindi yung, Lord, pahingi ako niyan, pahingi ako noon, di ba? Mostly kasi ganyan ang prayer. Pero yung prayer po na, Lord, ano ba po ang dapat kang gawin para masunod ko yung kalooban mo? Yun po yung isang sekreto ng isang mananagumpay. Yung kapag ikaw ay nag-pray kay Lord, ang tatanungin mo sa Kanya, ano pa ang dapat mong gawin para masunod ang kalooban niya? At kapag yan po ang ating naging prayer, yung sa Panginoon, yung mga bagay na hindi mo naranasan, yung mga bagay na hindi mo alam, ipapaalam sa iyo ng Diyos. Amen. Amen. Kasi ang kailangan po namin talaga yung ating relationship kay God, yung ating relationship kay Lord, ay maging sabi nga yung all the way, yung hindi seasonal. Yan. Hindi seasonal, hindi yung kailan lang may kailangan, saka lang makikipag-ugnay kay Lord. Kundi every now and then, kailangan natin mag-pray para maranasan natin yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon na kapag tayo ay naging tapat sa Kanya, kahit sa panalangin natin, ang tagumpay ay nasa ating buhay. Amen. Victorious. Amen. Amen. Sino nga ang victorious dito? Amen. Amen. Baka mayroong victorious dyan na, ay sister, kumusta ka na? Minsan nagiging sagot pa ng ating, eto, puro pa rin problema. Alam niyo po, isang victorious Christian. Praise the Lord! Hallelujah. Tagumpay ako! Amen! Amen. Wala nang problema. Bagamat mayroong problema, hindi niya binabanggit yung problema, kundi ang binabanggit niya, yung ginagawa ng Diyos. Amen. Amen. Yung ginagawa ng Diyos doon sa problema. Amen. Amen. Tandaan po natin, brothers and sisters, walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Amen. Wala tayong magagawa sa problema kahit mag-iiyak ka dyan. Kung ang ginawa ko po noon, ako'y nag-iiyak at sinabi ko sa aking tatay at inay, Noy, problema ko po si Dante. Merong ibang babae. Baka sabihin lang sa akin ni tatay at kanina, abay-hibalayan mo na. Pero nag-stick ako sa promise ng God. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng Amen. Kahit nagulang ko sila, hindi ko sila binabaliwala. Pero hindi according to God's will ang payo nila. Amen. Amen. Kaya nanatili si Sister Melly, na Amen. kahit na nga po nung panahong yun gano'n na nga siya. Pero thanks be to God, dahil sabi nga, sa panalangin at sa salitang knowing na alam ko na ang Diyos ang magbabago sa Kanya, Amen. alam ko na ang Diyos ang mag-iingat sa Kanya, at siya pa rin ang Diyos na magpapalaya sa Kanya. Amen. Ginawa ng Diyos ang para sa Kanya, at ako naman, sabi ko, Lord, napakasarap mabuhay sa piling mo. Amen. Alam niyo, kapag idinuduyan kayo ng Panginoon, sabi ko sa inyo talaga, ang sarap maglingkod sa Diyos. Amen. Kahit maraming problema, sige lang, come on, come Amen. on! Come on! Bakit come on? Hindi ka naman pwedeng managumpay na hindi dumaan sa battle. Amen. Hindi ka pwedeng managumpay na hindi ka dumaan sa anumang mga matitinding pagsubok. Amen. Mananagumpay ka lang kapag inibitahan mo yung mga pagsubok. Amen. Amen. Ano ang magiging testimony mo? Di ba? Ano ang magiging karanasan mo? Alam mo, isa pa itong napakagandang word. Experience. Ang isang Kristiyano kapag hindi nabubuhay sa experience, wala. Kristiyano, siguro, saka. Alam mo, marami si Kristiyano saka. Aba, di ba?
Mamaya aakyat na prayer meeting, mamaya hindi. Kasi sinubok sa asawa dahil dumating sa bahay nila. Meron. Alam niyo na yun, di ba? Eh, nagulat siya. O, di ba? Kaya maraming Kristiyano ang sakang. Kailangan pantayin ang paa. Dumiretso. Nakatingin kay Kristo. Amen! Si Kristo ang siyang author and finisher. Alam niyo po, kung ako tumingin dun sa mga pagsubok na yun, tumingin ako sa mga tao na nagdi-discourage sa akin. Nako, siguro wala si Sister Mary sa mata. Hindi ko na maranasan yung lamig ng mata. Amen. Amen. Thank God. Kaya, yun po, magiging victorious tayo. Amen. Ang isa pa po, napakaganda. Letter O. Ay, sarap nito. Letter O, overflowing. Sabi sa Joel chapter 2, verse 24, overflowing. Mapupuno ng ani ang mga giikan, aagos ang alak at langis sa mga pisaan. Hallelujah! Palakpakan ng buhay na Diyos. Amen! Glory to Christ Jesus. Alam niyo po ito, experience ko ito. Talaga itong overflowing nito. Alam niyo yung overflowing, kung ikukumpara natin sa abundant, ang abundant kasi, yung sagana, di ba? Pero yung overflowing, sinabi doon sa ating binasa sa aklat ng Joel. Kasi itong aklat ng Joel, ito yung talagang matinding pagkilos ng Espiritu Santo. Sinulat yan dyan sa Book of Joel. Na ang sabi doon, I will pour out my spirit upon all flesh. Babae, lalaki, matanda, bata, ay pupuspusin niya ng Espiritu Santo. At ang napakaganda po rito, yung overflowing, yung umaapaw. Sabi doon ay, sabi sa ating binasa, ano nga? Mapupuno ng ani ang magiikan, aagos ang alak at langis ng mga pisaan. Alam niyo po, napamilayan ko. Nagkatulong kami ni Brother Dante. Yung palang alak na sinasabi dyan, na promise ng God, aagos ang alak. Alam niyo po, yan pala yung tinatawag sa spiritual life. Kasi ang alak, pag uminom ka, yung alak na hindi nakakalasing, ha? Wala yung marka demonyo. Tandaan po natin, maraming klase ang alak. Merong alak na noong panahon ng ating Panginoong Jesus ay iniinom dahil yun ay nagbibigay ng lakas. Diba? So yung hindi, I'm not speaking of alak na merong marka demonyo na kapag ininom, ay nagiging demonyo yung minom. Amen. Marami pong ganun, di ba? Amen. Totoo lang, nagiging demonyo kasi ininom niya, kung bakit nakita niya markang demonyo, ininom pa. Kaya naging demonyo, nangahanap ng away. Di ba? Naalala ko tuloy nun eh. Merong isa sa amin na nakainom ng alak, marka demonyo, naghahagad ng taga. Sabi ko, ayan, nakapala ng mga tao. Hindi nila alam yung alak kung dapat inumin. Amen. So, aagos ang alak. Ibig sabihin pala niya, in the spiritual world, magiging malakas tayo kapag ikaw ay napuspos ng Espiritu Santo. Amen. Ang tinututo dyan ay yung Espiritu Santo ng Diyos. Ang alak, nagre-represent ng strength, ng yung kalakasang bigay ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Overflowing. Alam niyo po, kapag meron kayong extraordinary strength, lalo tayo ay isang Kristiyano, lahat ng bagay magagawa natin. Amen. Lahat ng bagay magagawa natin. Kaya mong magpatawad, kaya mong magmahal ng iyong kapwa na hindi mamahal-mahal dahil maraming utang. Hindi mamahal-mahal kasi chinichismis lagi, di ba? Yun, magkakaroon tayo ng overflowing love, yung love natin sa ating kapwa. At yung alak na tinutukoy, yung nagbibigay sa atin ng strength, yung lahat ng bagay na hindi mo kaya, ay kaya mong gawin. Amen. At yung oil, hallelujah, yung oil na sinasabi dyan, hindi lang isa pamprito, ha? Yung tinutukoy na oil dyan, yung anointing of the Holy Spirit. Amen. Anointing. Grabe. Ano po talaga, kaya po nakakatayo din si Sister Mary. Kung hindi gawa ng Holy Spirit, hindi naman ako pwedeng tumayo talaga dito. Dahil minsan kakabahan ka, minsan talagang tatakutin ka, o baka ganito, ang mga tao hindi naman yan ang kailangan nila, hindi naman to ganito, di ba? Pero alam niyo po, kapag ang isang
tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ay nakahandang magpapuspos sa kanyang Espiritu Santo? Hallelujah! Sabi ng banal na kasulatan, kapag napuspos tayo ng banal na Espiritu, ang lahat ng bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos, magagawa natin. Amen. Iba po kasi yung gumagawa dahil sa gusto mo. Amen. Iba kasi yung gumagawa dahil para bang nandiyan ka lang dahil